Hello, what's up, KG? Kaya mong i-produce pero ang earth mine mo kagaya nito, yung ratio na to, yung nakalagay dito na 40 per minute, yan yung napoproduce mong earth kada minuto. Tapos yung sa kabila naman is 52.9. So ibig sabihin, mas less ang napoproduce mo kaysa dun sa mas less yung napoproduce mo kaysa dun sa kailangan mo. Kita mo yan, nagkakaroon ng overlapping, nagiging stagnant yung ating mud dahil kapos yung napoproduce nating earth kaysa dun sa kailangan ng mud para sa requirement niya. Ay no, ngayon pa lang natin sila napoproduce. And isipin nyo kung yan is nasa hours na. Sa ngayon kasi nasa seconds pa siya kaya hindi nyo ramdam, pero once na nasa hours na yan, ramdam na ramdam ninyo na sobrang tagal, 30 minutes pa bago mo ulit makapag-produce. So ang tip ko dito sa inyo, focus on earth.
kailangan laging lamang ang iyong curve. Kagaya niyan, meron na tayong 60 per minute, tapos 52.9, so nag-overlap tayo ng 8, so pwede yung ganong strategy.
sa inyong ads na choice nyo kung gusto nyo mag-ads. So may times 2 production yan, ibig sabihin times 2 siya magpo-produce. So dito hindi ko na lang siya gagamitan muna ng ads. Bakit? Kasi seconds lang naman ang inaantay ko. So kunyari 15 seconds yun, mahati yun sa dalawa kasi times 2 production ka. So mga 7 seconds lang tapos na. So okay na ako dito sa sa normal lang na production. Pero once na tumataas yung level mo, syempre kung 2 hours yun bago matapos, so gusto mo 1 hour lang matapos na kagad yung cooldown para makapag-produce ka ulit ng another na production. Yan. So dito may mga requirements. So itong earth, kailangan mo ng isang sand. So nagpo-produce na tayo ng sand. Dito naman sa mud is kailangan mo ng dalawang clay. So meron na tayo, pwede na natin upgrade, level 3 siya. So gagawin natin level 4 at ito pwede natin gawing level 2. Yan. So makikita mo, 'di ba? Nagpang-abot na kagad 108 to 104. So apat na lang yung iyong overlap. So pag in-upgrade mo pa 'to ng isa, so mauubos na. Ang mangyayari niyan, decreasing na yung iyong earth. So kinokontrol natin 'yon. Gusto natin tuloy-tuloy yung production natin. Mas mabilis yung mag-level up yung ganun kasi laging may ginagawa yung mga factory mo. Kasi once na naubusan ka ng resources dun sa isa, so kagaya nung una nating ginawa, magiging stagnant yung isang factory mo, kaya kinokontrol natin yon. Kaya main focus mo dito is yung earth. Kailangan mapataas mo kagad yung earth. Ma-reach mo yung 250 na production niya per okay. So yan, so level na natin to kasi meron na tayong sand. So mga na-open nating factory, ito yung clay, then itong sand. So kagaya nitong sand, 'di ba? Kailangan ng tatlo. So dito nakakapag-produce na daw siya
si Ozzy, ganun siya. So, kailangan is babantayan mo talaga siya. The more na tumataas yung iyong level, the more na mas nagiging mas progressive ka pagdating dito sa laro. Sobrang mahal para skip yung ad. So, manood na lang tayo.
bago ka makapag-lipat, kailangan is naka-pro account ka rin. Kailangan mo magbayad ng 969 pesos para makapaglabas ka ng asset dito. So dito makikita nyo kasi doon sa taas yung 980, 215, tsaka 42, yan yung mga resources na yan. Once na naka-pro account ka, pwede mong ilipat yan sa iyong Ronin wallet, then ibenta doon. Then once sa binenta mo, depende sa currency na gusto mong ibenta. Kung gusto nyo ibenta ng US dollar, or pwede nyo ipambili ng ibang token. So depende sa inyo. Basta naka-pro account kayo, pwede na kayo maglabas ng asset. Pero, hindi ko ina-advise, lalo kung nagsisimula ka pa lang. Bakit? Kasi basta nilabas mo yung mga resources mo dito, early cycle pa lang ng paglalaro mo. So, anong gagamitin ng mga factory mo once na magpuproduce ka? Syempre, may requirements yan. Hindi ka pwede umasa lang sa earth. No? So, mas maganda, laruin nyo lang tong game, palakasin nyo muna, then saka kayo mag-decide pagka mataas na yung level. Siguro pang mga level 100 na kayo. Saglit lang yung level 100 guys, sabi ko sa inyo. Kung talagang pupukusan mo to, no? Within 5 days mapigyan pa tayo ng ads para matuloy-tuloy natin ang ating laro. Kaya hindi rin ako nanonood ng ads na yung mga double production kasi baka mamaya baka maubos yung ads para sa recharge kasi limited lang yung ads. Hindi ko alam kung ilan pero limited lang. Okay, ads muna ulit tayo. Para konting patalastas. So, ulit tayo ng ads. Ayan, so ini-skip ko na lang yung mga ads para sa inyo ha, para hindi lahat tayo nanonood ng ads. Ayan. So, anong level na ba ng ating Earth? Level 8. Ang anong kailangan? 7 na sand. Tapos ito namang ating mud ay kailangan ng itong level 4 na is 2. O, pwede natin sigurong pataasin yan. Pag-loading.
na earth, water, at saka fire once na mataas ng iyong level. So, additional na naman yan para makapag-produce tayo ng mga resources. Then, isunod natin itong town hall. Siyempre, yan yung pinakakailangan natin na upgrade. Siyempre, nakita nyo to kanina nung level 1 pa. Tapos, itong exchange. Ito yung pinakamaganda. Kasi sa exchange, kino-convert ko lang yung mga asset ko. So, ang mga total resources ko raw ay worth 12,000. So, ang gagawin natin, mag-swap tayo. So, kung sabihin natin, benta natin aking mga tornilyo. So, makakakuha ko ng 3,300 na magkakaroon ako ng 3,301 na coin. So, swap natin. Antay lang natin matapos yung pending. Then, pwede na tayong bumili. Kunyari, bibili tayo ng water. Yan. So, nakikita nyo, no? Kahit wala kang water dino, kahit wala kang fire dino, makakapag-produce ka once na pinukukusan mo muna yung earth. Yung earth mo na lahat ng production ng earth hanggang sa pinakataas, hanggang sa tornilyo. I-upgrade nyo ng i-upgrade, pataasin nyo ng pataasin yung level. Kailangan hindi nagpapahinga yung inyong mga kumpanya para makapagtuloy-tuloy. Then, yun ang gagamitin ko ngayon para dun sa water. So, bibil tayo na. So, 2,100 na water ang makukuha ko. Swap natin yun. 2,150 na water. So, magagamit na natin ngayon yun para dun sa mga factory ng water. No? So, ganun siya. So, may papansin nyo rin dito iba't ibang resources. Ayan, hindi ko pa na-unlock yung iba. So, may stone, tapos may yung cement, may energy. So, iba't iba rin ang price niyan. So, ang mga prices niyan dito. So, once na nakapag-produce ka ng ang isa sa magandang asset dito is yung dynamite. So, meron kang 32,000 dynamite. Ang pagka 32,000 na coin. Tapos, kapag naman sa energy, meron kang 5,000 na coin. So, pwede mo na yung ilabas once na naka-pro account ka. Pero dahil naka-focus lang tayo muna sa pagpapalevel, dito lang umiikot yung ating mga resources sa loob ng ating game. So, i-try medyo matagal na kagad, level 1 pa lang pero halos 2 hours and 30 minutes na. So yung umpisa lang natin talagang bakbakan talagang tutok na tutok ka, puro ads, puro ganyan. Pero tingnan nyo, na-click ko na lahat pero 126 pa yung aking energy.
tatakpan kasi yung pangalan. Dito na nga lang. Ayun. Meadows, 129, 102, katabi ko lang. Tapos, ito, Region 3. Tignan na lang ang aking base dyan. Comment nyo rin yung inyong coordinates para mabisita naman natin. Sa maps yan makikita. So, balik tayo dito sa ating craft. Ayan, so yun lang guys, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita na lang tayo dito sa Craft World. Game on!